Magandang araw Pilipinas, narito ang mga maiinit na balita ngayong araw. Sa ating unang balita, nagkaroon ng kontrobersyal na eksena sa Senado matapos kinampihan ni Senadora Amy Marcos si Vice Presidente Inday Sara Duterte laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Kuting Jr. sa isang issue na nagdulot ng tensyon sa loob ng administrasyon. Ibinunyag ni Senadora Amy ang ilang mga detalye na ikinabahala ni Pangulong Kuting. Ayon kay Senadora Amy, may mga hakbang na ginawa si Pangulong Kuting na tila hindi naayon sa mga plano ng Vice Presidente na si Inday Sara. Dahil dito nagbahayag ng suporta si Senadora Amy kay VP Sara at bigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakaisa sa gobyerno. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaba kay Pangulong Kuting dahil sa mga inilabas na impormasyon ni Senadora Amy. Ang mga taga-suporta ng parehong kampo ay nag-aabang sa susunod na mangyayari at naglalabas ng kani-kanilang opinyon sa social media. Marami ang nag-aalala na ang hidwaan sa loob ng administrasyon ay makaapekto sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Patuloy nating tutukan ang isyong ito at maghahatid ng pinakabagong balita para sa inyo. Huwag kalimutang manatiling nakatutok dito lamang sa ating programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung kampo niya. Pero hindi nila alam habang natutuwa sila na wala silang kamuwang-muwang dahil wala naman talaga silang connection dun sa loob ng snake pit. Hindi nila alam na nag-jujug-juga na naman si Bangag at saka si Lisa. Okay? Sino nagsabi sa akin yan? Eh di nasa loob mismo na sukang-suka na sa kanila. So nag-away ang dalawang salot sa lipunan at nagpa-meeting kung ano yung kanilang counter dito kay Inday at kung ano yung pwede nilang gawin para sa kanilang mga black propaganda. So, alam nyo na po yan, last year pa nagsimula yung mga black propaganda na yan. Even mismo si Lisa Tanas ay nagpa-interview kay Taberna kung saan na mukha siyang pinulot lang talaga sa pusali yung kanyang drama doon na pamasa-masa pero hindi talaga masa masang mandorobo yung itsura niya doon. Okay, punta tayo dito sa opisyal muna na mensahe ni Senator Amy Marcos. Alright, sabi niya dito, 21 hours ago, right after na mag-declare si Inday ng kanyang resignation sa gabinete ng mga bangag, ito na nga ang sinabi niya. Ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Hindi kailanman magmamaliw. Di ba may kantang ganun? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Di ba? Parang ganun yan, hindi magmamaliw. O sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. Hahakbang na ba si Senator Amy bilang isang maisog? And now, by the way, ipaalala niyo po sa akin at babasahin natin lahat yan yung mga hinaing ninyo kay Senator Amy para marinig yan. Nanonood yun. Alright? For sure. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Ngayong gabi may bubukelya ako sa inyo. I don't know, baka nabanggit ko. Sa dami kasi binubuking natin dito mga palangga, hindi ko na mabilang. Okay? Pero ano yung statement ni Senator Amy? Kung inyong hihimayin ang aking pagmamahal at pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan, ay hindi kailanman magmamaliw. Ano ba yung magmamaliw? Bigla ko. Teka nga, i-translate nga yun natin yung magmamaliw. Okay? Para mas magkakaintindihan tayo. Masyadong malalim. Mawawala, di ba? Hindi magmamaliw. Mawawala. Okay? So,
So ibig sabihin nito ay pinapakita niya yung suporta niya kay Inday. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. So sa bawat hakbang ni Inday ay sasamahan daw niya. Lingid sa inyong kaalaman, okay, talagang yung friendship nila is ganito. Okay? Talagang, alam niyo, nung nakita ko yan una si Inday noong 2017 sa kasal ng anak ni Senator Amy na si Michael sa Ilocos na ako inimbitahan. Talagang close yan sila. I mean, hindi ko naman nakita na sobrang close, but doon ko nakita yung friendship nila. Okay. Since ganyan yung statement ni Senator Amy, so ito po'y hudyat na suportado niya si Inday hanggang sa dulo kung ano man yung gagawin niya at ilalaglag ba niya yung kapatid niya at ilalaglag niya o siya yung malalaglag. Ganito lang yan, Senator Amy. Okay? Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, nabobolja kita, nabobolja ka namin, kasi hindi mo kami pinaglalaban. Kasi hindi mo ginagawa yung sinabi mo na ang gusto mangyari ng tatang mo. Okay? Sabi ni Jerry, wag magtiwala. Okay, ngayon, eto lang yan. Mga kababayan, kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo alam at yung iba alam ko. Alright? Ganito. Ang gusto ko, narinig mo to, Senator Amy, nababasa mo naman, okay, na nababasa mo naman yung sentimiento ng tao. Alright? So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong pamilya mo. Kasi nung kinampanya mo, okay, nung niligawan mo si Inday, when I say ligawan, di ba, kinuha nyo yung kanyang puso para mag-tandem kay Kuting. Alam mo na, ito po yung nakarating sa akin. Ganito kasi yan. I don't know kung naikwento ko ito. Pero ikwento na natin kasi total, tuloy-tuloy na ito. Ganito kasi yan mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Ang mangyayari kasi ganito, dapat ang magpapatakbo ng gobyerno, 'di ba? Si Kuting ang mananalo, si Inday ang vice president. Si Amy ang magiging kumbaga pinaka-alter ego ng kanyang kapatid. Maganda naman 'yun kung 'yun ay para sa Pilipino. 'Yun po ang naging usapan diyan. Kaya si Inday napapayag na makipag-tandem kay Bangag Jr. dahil sa kanilang mga usapan ayon sa puting ahas na pabubutihin nila, gagawin nila yung pagbangon at unity team. Yun talaga, in fairness, yun po yung intention. Alam ko yan before pa. Now, hindi ko alam kung nakwento ko na to o baka ngayon ko lang o baka bangag lang ako ngayong araw na to dahil sa kaka-edit ng picture. Anyway, so yan po yan. So dapat kasi hindi makikialam si Liza Tanas. Pero nadenggoy sila ni Liza. Nabudol sila dahil imbes na yun ang usapan na patatakbuhin nila, na-mention ko na, sabi ni Joe Mac, okay? Ayusin nila yung unity team continuity from the Duterte at kukunin nila yung mga mabubuting nagawa ng tatay ni Senator Amy at nagawa ni Pangulong Duterte, yun ang i-apply nila dapat sa Pilipinas. Okay? Yun ang sinasabi at si Kuting at siya yung magiging, ang advisor niya is si Amy. Wala namang masama na mag-a-advise. Alam mo, wala namang masama kung si Liza ang yung advisor ni Marcos Jr. Kung para sa tama yung kanyang advisor. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Liza ang talagang nagdedesisyon in terms of ganito, kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Alright? So yan. Ngayon mga kababayan, kaso lang tinraidor sila ni Liza. Di ba natala ninyo, even itong si Senator Amy ay nagre-request ng helicopter para sa kanyang charity, hinaharang ni Liza kasi insecure nga siya. Si Amy mismo nagsabi niyan sa akin through text messages sa Viber in 2022 na insecure si Liza sa kanya.
Talagang meron silang hidwaan na ganun. But, ito lang ang sa akin. Okay? Ang dami nang sinabi ni Senator Amy na, yung ang kapatid ko, 'di ba, nagdasal pa doon kay Brother Joey Villanueva. Sabi ganoon, hipuin niyo po ang kapatid ko na siya ay napapaligiran ng demonyo, ganyan-ganyan, 'di ba? So galit yung taong bayan, galit kayo. Okay? O sabi ni Rosalita, I agree, okay lang si Lisa for good para sa to all of us, pero sarili niya inunan niya. Exactly. Kasi kaya nga may mga cabinet secretary si Marcos Jr. o ang presidente, hindi lang naman siya ang nag-iisip sa lahat ng bagay. Kaya nga tignan ninyo, kaya may mga cabinet kasi hindi naman si Marcos Jr. ang magdidesisyon at yun yung mga what you call it, yung mga pinapipirmahan sa kanya mga papeles, whatever, kung ano man yun, ay naisala na ng kanyang cabinet secretary. So wala akong problema sa akin talaga kung si Amy ang kanyang alter ego, kung si Lisa o sinong demonyo, as long as for the people. Kaso lang, mga kababayan, ito ngayon ang challenge natin kay Senator Amy. Tama kayo, nabudol niya tayo. Pero pwede niyang i-redeem ang sarili niya. Okay? Hanggang June 30 na lang. Okay? Pwede niyang i-redeem o before June 30 kasi, di ba kayo ay hingi ng hingi. Mahalika, nasa na yung video, ganyan. Actually, alam ni Senator Amy kung kanino yun o kung sino-sino may hawak nun. Pwede ko sabihin yun sa inyo pero hindi ngayon. May sumisit-sit. Parang sitsaritan. Alright? So mga kababayan, eto yan. Okay? Kaya, Senator Amy, kung naririnig ka, kung totoo itong sinasabi mo, mamili ka. Ilalaglag mo ang adik mong kapatid o kasama ka sa paglaglag, kasama ang taong bayan na ibabalusok namin kayo sa Kumunoy. You have to redeem yourself kasi ang issue ngayon, hindi na ito tungkol sa inyong vested interest. If you love your people, na sinasabi mo, nagkakagulo na sa South China Sea. Nagkakasakitan na. At the moment na umiglap ang kaguluhan, buburahin tayo sa mapa. Kung hahayaan mo, Senator Amy, natikisin dahil sa dugo na nanalaitay sa'yo, dahil kapatid mo, over sa 100-something million Filipinos. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, di ba? Let's talk about timeline. Kasi we all know that they're waiting for June 30th. Maka 2 years si Inday. Okay, fine. Pagbigyan natin. Number 1, ang laki ng kasalanan ni Senator Amy sa bayan nang pinatakbo niya si Marcos Jr. na ito ay addictus benedictus. Ulitin ko, Senator Amy, harapan, alam mo na lumuhod ka kay Pangulong Duterte, maraming nakakita nun, nung ikaw ay nakiusap na wag nang isama si Kuting sa narco list kasi baka pwede mong kausapin na magbagong buhay. Pero hindi, nagkamali ka, nabudol din si Pangulong Duterte. Simula nung lumalaki si Marcos Jr., alam mo na addict siya. At alam mo din, alam ng mga kamag-anak mo, na galit din ngayon sa kay Marcos Jr. Kaya, alam naman natin, lahat tayo ngayon buwisit sa pangalang Marcos, di ba? Pero in fairness, may mga Marcos na galit din. Okay? Sa father's side, ni Bangag Jr. dahil sa ginagawa niya, for your information. So ngayon, Senator Amy, alam mo na si Marcos Jr., ang kapatid mo'y walang kwentang anak. Di ba nakalagay nga yan sa diary ni ni Marcos Sr. na ang pinaka-problema niya, pinos ni Sandra ng Maisog, Canada, ng Vancouver. Nakita ko yun na ang pinaka-worry nila, yung kanyang anak na si Bangag na addict, na lazy. I think yun. Comment ka nga dyan. Diyan ka. Ano eksaktong comment dyan? So anyway, alam mo,
Senator Amy, na nung tagumatayon ang tatay mo, yun no, tagumatayon, nasa deathbed siya, dying na siya, hinagilap mo pa o hinagilap niyo pa si Marcos Jr. kasi para siyang tangkarot na pakalat-kalat dahil addictus benedictus nasa barkada, bangag na bangag, at last few minutes ng bago bawian ang tatay, ang iyong ama, ang inyong ang iyong ama, doon lang siya dumating. Hinanap nyo pa. Hindi po pwede pa sinungalingan yan. Okay? At alam mo na rin na ang mga Romualdez, galit na galit ang tatay mo sa pamilya ni Martin Romualdez, hindi nga yan siya makapasok sa bahay nyo sa Makiki, Hawaii. Tama? Dahil ang mga Romualdez ang sinisisi ng tatay mo kadahilanan ng pagbagsak niya. At ngayon, sinong sisisihin ninyo? E di sarili ninyo. Dahil ang kapatid mong bangag at walang backbone na tinotolerate mo ay patuloy na ginagago tayo. Buti sana kung tayo po ay ratratin ng China, kung yan ay gusto ng China, gusto nyo talagang burahin ang mapa ng Pilipinas, unahin nyo ang Malacanang. Diyan kayo, unahin nyo ang Malacanang, unahin nyo ang Senado at Kongreso, baka matuwa pa ang taong bayan. Uunahin nyo yung mga bahay nila. Isang singot lang yan para totally matunaw sila. Di ba? So yun. So ngayon, Senator Amy, ang dami mong kasalanan sa bayan. Ano yung kasalanan mo? Ang pagpapatakbo sa kapatid mong bangag. Masisisi mo ba itong mga palangga ko na no more Marcos Romualdez pati Araneta dahil niloko mo kami? Pero pwede mong i-redeem ang sarili mo sa pamamagitan ng ikaw mismo mag-utter, magbuka sa iyong bibig. Although sinabi mo yan na hindi mangyayari na ipapagkanulo mo ang kapatid mo, then wag mong gawin at antayin mo ang hagupit ng taong bayan. Sinabi mo, okay, meron kang sinabing off-cam. The reason why I still have respect for you. Hindi kita tinatawag. Sino ba naman ako para magtakot-takot sa'yo? Hindi ko palang pwede sabihin ang sinabi niyang off-cam. May sinabi kang off-cam na alam ko na yun pa, yung parang hibla na lang ang pinanghahawakan ko na gagawin mo. And you do it. Kapag yung kapatid mo umabot pa ng SONA sa July 22, makikita mo ang hagupit ng taong bayan. No way out ka na. Mamili ka. Ang kapatid mong bangag na wala naman kwenta ang buhay o yung almost 120 million Filipinos na sinasalang niya sa nakakalungkot na pwedeng mangyari sa Pilipinas, na burahin ang mapa ng Pilipinas, burahin ang buong pamilya ninyo dahil sa kabangagan ng kapatid mo na gusto niya ng bratatatatat o nuk-nuk-nuk, yan na nuk-nuk-nuk, di ba? Gusto niyang pausukan ang buong Pilipinas para mabura kayo. Lahat kayo. Do you think kapag nag-explode yung Cloud9, mala-clouds yan di ba? Yeah, I hope you get what I'm talking about here. Pag nag-explode yan ng bonggang-bongga, baka nga talagang mabura tayo sa mapa. Bako, buti sana, pag yan ay isinaboy sa ating bayan, sabi ko nga, doon mapupunta yan sa mga bahay nila sa Forbes Park, sa Malacanang. Pero kawawa rin yung mga inosente dyan na nagtatrabaho lang. Buti sana kung pwedeng mamili yan. Ito kay Kuting na to. Ito kay Lisa, unahin natin. Kay Tambaluslos. You know what I mean? So, kung ikaw ay totoo sa sinabi mong mensahe kay Inday Sara na sasamahan mo siya sa paghakbang, ang testimonya mo bilang kapatid na yes, nagkamali ako, kunyari magsalita ka mga kababayan, pasensya na po kayo, ako ay nagkamali na pinremote ko ang aking kapatid, pinatakbo ko na alam ko since
bata pa kami ay bangag na siya at talagang addictus benedictus. Huwag na nga tayong maglokohan. Kasi pag lumagpas ang June 30, nag-worry kasi doon ako sa tao eh. Sasabihin ko ang pangalan, pero baka hindi. Kasi baka magurgur. Baka unahan si Lisa magurgur. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. If you love the Philippines, patigilin mo na ang kapatid mong bangag. It's either pag-resignin mo o taong bayan ang hihila sa kanya. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang kasalanan mo sa taong bayan. Yung mga expose mo sa Chacha, na nakita mo na kung sino ang mga binayaran ni Tambaluslos, ikaw mismo. Saan napunta itong mga laban-laban natin ito? You have to speak up. I don't know kung ano ang laro ni Inday. Gusto ni Kuting may gera para maka-martial law siya. Eh, sinabi nga ni Atty. Glenn Chong sa speech kanina na kadahilanan na kumbaga yung tatlong gusto nila, Chacha, yung dalawa, yung Chacha at saka itong ang yung gusto niyang bratatatat para manatili sila sa pwesto. Ako, I'm looking forward. Kasi kung ito gustong gawin, alam mo, nasa kamay din ni Senator Amy para mapigilan ang gerang nalalapit. Kasi may time pa, anong date na ngayon? Senator Amy, anong date na? June 20. You have 10 days to prove to the Filipino people na you are for the Filipino people. Nakita mo, may may nabasa akong article na, okay, basahin ko lang to. May nag-send sa akin. Mga palangga. Okay do. Itong si pangalan nito, June 20. Ito daw ay itong sulat ni June 20, My Talk with Amy, sabi ni Jose Alejandrino. Who is Jose Alejandrino? Okay, Amy Marcos asked me to call her. We had a good example of views, which I won't post here in its entirety. The long and short of it, Amy has been talking to many groups to explain the terrible state we are in. So nakipag-usap daw si Amy sa mga grupo kasi I believe umikot si Amy sa Mindanao. Nakikipag-usap siya sa mga leaders doon. Okay, sabi niya dito, but they are all scared. Okay, the long and short of it, Amy has been talking to many groups to explain the terrible state we are in, but they are all scared, she said. Takot daw. The majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. The business typans and scared because the BIR might look into their business and tax returns. So ayaw magsalita ng mga kasamahan niyang sa Senado dahil baka silipin ni Lisa Tanas ang kanilang mga tax return na hindi sila nagbabayad ng tax. Imagine ninyo, dito sa statement na ito, talong-talo ang taong bayan dito. Takot ang mga senador ninyo na pinagkatiwalaan ninyo, na binoto ninyo at binabayaran ninyo na magsalita laban sa mga bangag o ipagtanggol kayo kasi nag-aalala sila sa kanilang personal na interes na mahalukay ang kanilang mga negosyo na hindi sila nagbabayad ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!